87 si nanay. Kayo po? 70. 70. Tayo ay inabot na ng gabi at inulan na sa pagbaba ng bundok at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nasiraan din ang ating sasakyan papunta sa mga susunod pang evangelism at sa hirap ng kalsada ay naghabal-habal na lang upang maidala yung mga bigas at lalong higit ang salita ng Diyos. Tayo ngayon ay tutungo sa Pangasinan upang puntahan ang ating kaibigang pastor, ang mga katutubong Aita sa kabundukan. At nandito si Pastor Pakada, siyang mag-a-assist sa atin patungo sa ating unang destinasyon. At hindi na tayo nag-aksaya pa ng oras at nangaral na ng salita ng Diyos. Ang kasalanan po mga kapatid ay mayroon pong kabayaran. Amen. Ano po ang kabayaran ng kasalanan mga kapatid? Sabi po ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan mga kapatid ay kamatayan. Tadagiti, supapakti basol, isuti patay. So ibig sabihin yan yung kabayaran ng kasalanan natin. Yung basol, yung kasalanan. Sino po dito ang walang kasalanan? Magtaas ang kamay. Magtaas ang kamay. Kasi lahat tayo ay makasalanan. Ganun po yung pagmamahal ng Diyos. Kaya niyang pinatunayan ito mga kapatid. Hindi lang sa salita, kundi pinatunayan po niya ito mga kapatid. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen. Para lang hindi po tayo maparusahan, para lang hindi po tayo mapunta sa impyerno, ginawa na po niya ito. At sa biyaya ng Panginoon ay marami po ang nagpahayag ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoon at ipinamigay na ang mga bigas. At tayo ngayon ay tutungo na sa ating susunod na destinasyon upang doon tayo magpahinga. At ito ang kanilang lokasyon na napakagandang lugar at kitang-kita ang mga kabundukan. At dito ay nagtulong-tulong na nga upang madala ang mga bigas sa ibaba ng bundok at inabot na tayo ng gabi at inabot pa ng ulan. At pagkarating sa bahay-sambahan ay nagkaroon pa tayo ng devotion and fellowship. At salamat sa Panginoon, ako'y nagagalak dahil marami mga katutubo ang naging mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. At kinabukasan ay dito ko nga nakilala sila nanay na 87 years old na bumaba pa ng bundok upang makinig lamang ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan po ng isang tao, pumasok po yung kasalanan. Kaya lahat po tayo nagkasala. Kaya lahat po tayo nagkaras ng kamatayan. Kaya ang sabi po, lahat tayo walang matuwid, wala kahit isa. Ito may mas magandang balita. Mahal po tayo ng Diyos. Ayaw po tayo ng Diyos na mapunta sa kapahamakan. Yun po, ano po yan? John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niyang kanyang bugtong na anak, upang sino mang sumampalataya ay hindi dapat mapahamak. Mahal po tayo ng Diyos at mayroong patunay yun. Ano yung patunay? Ang ating Panginoon Jesucristo ay siya'y pinako sa cross ng Kalbaryo. Siya'y namatay, inilibing, at sa ikatlong araw, siya'y muling nabuhay. Nutaos yung pusong tanggapon ng Panginoon Jesucristo. Amalya rin, humuno ko ha panalangin. Asbat ka mo yan po, Patil. Tautuwa. Amen. At pagkatapos nga ng pangalawang evangelism ay umakyat na ang ating mga bisita at gayon rin tayo ay tutungo na tayo sa pangatlong evangelism. Ito yung daanan mga kapatid. Kaingal. Ang taas niyan. At dahil sa hirap ng kalsada ay dito na nga nagkasira ang ating van. At doon sa ating pupuntahan ay pinili na lang natin maghabal-habal upang hindi ma-delay ang gawain ng Panginoon. At ito ang bumungad sa amin, ang napakagandang ilog, ang napakagandang tanawin, napakagandang lugar at sobrang payapa ang mararamdaman mo. Dito na tayo mga kapatid sa ating pangatlong evangelism. So ayan na po yung ating mga bisita. Sa biyaya ng Panginoon ay nakarating tayo kahit na may konting aberya at napakaganda po ng kanilang lugar dito. So makita nyo yung ilog at may mga kabundukan dyan. So salamat sa Panginoon dahil tayo ay nahadlangan kanina at maraming naging aberya sa sasakyan ay nakarating pa rin tayo. To God be the glory. Pag-pray nyo po na maraming kaluluwa ang maligtas dito sa lugar na ito. Ito ang kalagayan ng isang tao sa harapan ng Diyos. Lahat po tayo ay hindi matuwid. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Kung wala pong matuwid, tayo po ay baluktot sa harapan ng Diyos. Anong kabayaran ng kasalanan? Anong kabayaran ng kasalanan? Ay kamatayan. Yung sino lamang
ang maniniwala sa Panginoon. Yung sino lamang yung tumanggap sa Panginoon. Lahat po tayo ginawa ng Diyos. Pero ang sabi niya po rito, yung mga sino lamang yung sumampalataya. Sino lamang yung sumampalataya, yung lang ang magkakaroon, hindi mapahamak, siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kailangan mo si Kristo. Purihin ang Panginoon sa lahat ng ito at salamat po sa lahat ng mga tumuwang at nagpapadala upang magpatuloy ang evangelism na ito. At bilang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, ito dapat ang nagiging kagalakan natin na mayroong mga kaluluwa na nakakapakinig ng ebanghelyo. So, pauwi na tayo. Tapos na po ang ministry. Salamat sa Panginoon sa 3 evangelism. Praise God. Salamat at maraming kaluluwa. Mga katutubo, native, at mga lokal dito ang tumanggap sa ating Panginoon. Salamat po sa inyong suporta. God bless you all.